Bakit nagkalat ngayon ang mga bandila ng Third Temple sa Jerusalem? Ano ang ibig sabihin nito? Naitatayo na ba ang Third Temple? Isa sa pinaka-inaabangan ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano ay ang pagpapatayo ng Third Temple doon sa Jerusalem. Kasi mga kapatid, yung Third Temple, ito ay sumisimbolo sa pagdating ng Mesaya o tagapagligtas. Ngayon mga kapatid, kung ang pinag-uusapan ay yung Third Temple, masasabi po natin na ito na yung pinakamatibay na palatandaan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung babasahin po natin yung Biblia, malinaw na itatayo yung Third Temple. Kasi mga kapatid, dyan po unang uupo yung Antikristo. Bago bumaba yung ating Panginoong Jesucristo dito sa ating mundo, sa Second Coming, mauuna muna yung Antikristo na umupo dyan para lapastanganin yung ating Diyos at hindi lang yon, para linlangin yung mga tao. Isa sa pinaka-pinag-uusapan na talata patungkol sa Third Temple ay yung Daniel chapter 9 verse 27. Sinasabi po kasi rito na pagdating po ng tribulation, may gagawa ng kasunduan sa Israel pero ito po ay sisirain pagdating ng kalagitnaan ng 7 taon. Doon po gagawin ang tinatawag na abomination of desolation na tumutukoy sa maruming paglapastangan sa loob ng templo. Ito nga po ang sinasabi sa Daniel chapter 9 verse 27. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Itong binasa po natin na ito ay propesiya. Ibig sabihin, hindi pa po yan nagaganap. At malinaw, binanggit po dito yung templo. Ngayon, kung titignan po natin yung Biblia at yung history, yung una at pangalawang templo na nabanggit sa Biblia, wala na po yan, winasak na po yun. So ngayon, ang tanong dito, paano matutupad yung propesiya na yan na binasa natin kung wala ang templo? So dyan na po papasok ang tinatawag natin na Third Temple. Mangyayari po yung prophecy na yan kapag natayo na yung Third Temple. Kaya nga mga kapatid, umaasa tayo na maitatayo yung Third Temple kasi kung hindi maitatayo yung Third Temple, hindi matutupad yung mga propesiya. Ngayon mga kapatid, yung verse na yan na binasa natin, kinumpirma mismo yan ng ating Panginoong Jesucristo na mangyayari. Basahin natin yung Matthew chapter 24 verse 15. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. So malinaw mga kapatid, kinumpirma mismo ng ating Panginoong Jesucristo yung propesiya ni Propeta Daniel. So yung dakong banal na tinutukoy po dito, ito po yung templo na yon. So dito malinaw din sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na merong templo na maitatayo. So makikita po natin dito malinaw mula pa lang sa Old Testament hanggang sa New Testament, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw, merong templong itatayo pagdating ng mga huling araw. At hindi lang po yan mga kapatid, si Apostol Pablo, binanggit niya rin po yung templo at sinabi niya po na dyan uupo yung Antikristo o yung Suwail. Basahin natin yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 4. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng Suwail na itinakda sa kapahamakan. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. So malinaw mga kapatid sa binasa natin po na ito na propesiya, yung Antikristo, siya raw ay uupo doon sa templo ng Diyos at magpapakilala na siya ang Diyos. So dito mga kapatid, masasabi talaga natin na magkakaroon talaga ng templo sa panahon natin ngayon. Kasi hindi po magaganap lahat ng mga propesiya na yan kung wala ang templo. So kung titignan po natin mga kapatid, hindi lang po simpleng gusali ang tinutukoy dito, kundi isang lugar na kikilalanin ng mga tao bilang sentro ng pagsamba. Alam naman natin na maraming mga Kristiyano ang naniniwala na malapit nang itayo yung Third Temple. Pero meron pa rin po mga ilan na hindi naniniwala na maitatayo yung Third Temple. May mga nagsasabi kasi na yung Third Temple, simbolo lamang ito at hindi ito literal na maitatayo. Pero mga kapatid, kung babasahin po natin maigi yung Biblia, malinaw po na ito ay literal na maitatayo. Kasi mga kapatid, ayon mismo sa vision ni John, nakita niya yung sukat ng Third Temple. So dahil nakita niya mismo yung sukat ng templo, ibig sabihin, ito po ay totoo. Ito po ay literal na templo, hindi po siya simbolismo. Ito nga po yung sinasabi sa Revelation chapter 11 verse 1 to 2. Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabihan, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana, at bilangin mo ang sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyukuran nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. So malinaw mga kapatid dito, merong sukat yung templo. At yung templo na tinutukoy po dito, hindi yung first and second temple kasi wala na po yun.
Ang templo po dito ay yung templo na maitatayo pagdating ng panahon. Yan po yung nakita ni John sa kanyang vision. At yun po yung itatayo sa panahon natin ngayon. So ibig sabihin, pagdating ng tribulation, merong templong nakatayo. At yan po ang inaasahan natin na third temple. So mga kapatid, balinaw po sa mga huling araw sa panahon po natin ngayon, maitatayo na yung third temple anytime. Kaya wag po kayong magduda kung maitatayo ba ito o hindi. Malinaw po sa binasa natin sa mga propesiya, itatayo po ang third temple. At yung ating Panginoong Kristo na mismo ang nagsabi, siya po ang nag-confirm na maitatayo ang third temple sa panahon po natin ngayon. Pero mga kapatid, bukod sa sinasabi ng Biblia na nagpapatunay na maitatayo yung third temple, sa panahon po mismo natin ngayon, makakakita rin po tayo na marami pang mga konfirmasyon na maitatayo yung third temple. May mga ginawa na po akong mga video patungkol po dyan na nagpapatunay na sa panahon natin ngayon, maitatayo na yung third temple. Marami na pong mga ginagawa ngayon doon sa Jerusalem at paghahanda para po sa third temple. At yun po yung nagpapatunay na maitatayo na siya sa panahon natin ngayon. Pero mga kapatid, bukod po dyan, ang latest ngayon, makikita po natin na doon sa Jerusalem, marami po doong mga flag o bandila na nagkalat. At yung bandila po na yun na nagkalat ngayon sa Jerusalem, yun po ay bandila ng third temple. Sa Jerusalem po kasi ngayon, makikita ang iba't ibang bandila na may kinalaman sa third temple. Ang mga ito ay hindi lamang basta tela, kundi meron po siyang malalim na simbolo sa pananampalataya, politika at propesiya. Pinapakita po dito ang pananabik ng ilang mga Hudyo at mga Kristiyano sa muling pagpapatayo ng third temple doon sa Jerusalem. Ngayon mga kapatid, ang paglitaw ng mga third temple flag sa paligid ng Jerusalem ay hindi lamang simbolo ng kultura o reliyon. Ito po ay palatandaan ng matinding pag-asa ng mga Hudyo at kahit ng mga Kristiyano na muling maitatayo yung third temple doon sa Jerusalem. Kaya itong mga bandila na ito na nagkalat ngayon sa Jerusalem, ito po ay visual na paalala na papalapit na ang katuparan ng mga propesiya sa Biblia. So habang nakikita natin na mayroong mga organization na naghahanda na tulad na lamang ng Temple Institute doon sa Israel, makikita rin po natin na yung simpleng pagwagayway ng bandila ay nagiging simbolo ng nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. At hindi lang yon, makikita rin natin na ang simpleng pagwagayway ng bandila ay nagiging simbolo ng nalalapit na pagbabalik ng templo. At yan po yung third temple na sinasabi ng Biblia. So hindi po dapat magdulot ng takot ang mga bagay na ito, kundi ito po ay maging kumpirmasyon na totoo ang salita ng Diyos. So sa halip po na takot, dapat tayo pong lahat ay magpuri at maging excited dahil sa pamamagitan po ng mga bagay na ito yung nagsasabi na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo. Yung mga bandilang ito na nandun sa Jerusalem, ito po ay palatandaan lamang. Ang pinakamahalaga po sa lahat, maging handa tayong espiritual sa pamamagitan ng pananampalataya, kabanalan, at katapatan sa ating Panginoong Kristo. Nawa nga mga kapatid, sa pamamagitan ng ganitong klaseng balita na naririnig natin ngayon sa Jerusalem, nawa nga maging handa tayo at higit sa lahat, maging excited po tayo kasi alam natin sobrang lapit na ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo.